Yan mga idol, magandang umaga sa inyong lahat. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng kalabasa. Ito yung gagamitin nating pantanim mga idol, itong Suprema Gold F1 from Iswe Seed. At mga idol, ito naman yung gagamitin nating punlaan. Plastic cups lang siya mga idol, and then binutasan ko dito sa ilalim para may daluyan ng tubig pagdidiligan natin yung mga punla. At yung gagamitin nating lupa mga idol, ayan, buhaghag yan mga idol. Sa pagpapunla dapat mga idol, ang gagamitin yung lupa buhaghag or yung tinatawag na well draining. Ayan. Ito yung mga napagbulukan na to ng mga dayami mga idol, tsaka mga balat ng gulay. Marami niyan dito sa bukid, yung mga ganyan lupa. Kita niya may mga brown na yan, katulad yan, mga dayaming na bulok yan. Magandang gamitin pa sa punlaan sa pagtatanim. Bugag yan, no? Maganda talaga yung gamitin yan. Habang pag sumibol na kagad yung punla dyan mga idol ng kalabasa, may nutrients kaagad siyang ma-absorb kasi mataba yung gagamitin nating punlaan na lupa. So tara, simulan na natin. Tuloy na natin mga idol. Ito na, nalagyan ko na to ng lupa, itong punlaan. At ito na yung mga buto ng kalabasa na itatanim natin. Nabuksan ko na yung pack nya. Ayon dun sa pack nito, dito sa pack, 30 seeds lang yung buto. Pero nung binuksan ko, 33 pieces yung buto. Ibig sabihin, may free 3 pirasong buto. Kaya maganda, marami-rami tayong maitatanim. Kaya simulan na natin mga idol. Ito mga idol, tips lang sa pagtatanim ng kalabasa. Ito yung pinakadulo ng buto. Dapat kung ilalagay mo siya sa punlaan, dito, yan, nakataas yung pinakadulo na yon, kasi doon sisibol yung punla. Diyan sisibulin nyo sa ibabaw na yan. At saka wag natin masyadong ilubog ng sobra, mababaw lang. Isa pa, sample pa ulit. Ayan, ito yung pinakadulo nya. Ito yung pinaka sa ilalim. Dapat nakapatay yung ganyan yan. Test, dito ayan mga idol, ganyan lang. Nakatay yung ganyan, then ilulubog mo lang naman konti. Tabunan natin. Mahirap kasi pagka malalim yung pagkakalubog, baka mabulok yung buto. Mabubulok yung buto nyon, or kaya ang mangyayari, mahirapan sumibol yung punla. 8 to 10 days mga idol, or 1 week siguro, nagsisimula ng sumibol yung kalabasa. Medyo matagal siyang sumibol, gawa ng medyo makapal yung pinakabalat ng buto eh. Tsaka mga idol, halimbawa kapag tanim na kayo, ito kasi mga idol, pagka natapos ko nang itanim to, dito ko lang to ilalagay muna sa may lilim, sa malilim na lugar, or yung tinatawag na partly shaded. Mahirap kasi ilagay ka agad dyan sa may initan eh. Yan, ganyan lang mga idol, napakadali lang itanim ng kalabasa. Suprema Gold F1 yan mga idol. Mas pinatibay pa yan ayon dun sa packaging nya, sa mga diseases and virus. Kaya ito na yung binili kong buto na itatanim. Hindi na natin kailangan ilubog pa ng sobra yan.
Siya nga pala mga idol, yung kalabasa 93 to 96 days after planting is makakapag-harvest ka na. Ayun yung nakalagay dito sa packaging niya. Harvesting at 93 to 96 days after transplanting. Ibig sabihin, after mo ma-transplant, doon ka magsisimula ng bilang ng araw para makapag-harvest ka. 93 to 96 days yung ano niya, maturity or yung ano, makakapag-harvest ka na. Ito na mga idol, natapos ko nang itanim lahat yung buto ng kalabasa or natapos ko nang ipunla. Hindi ko na ipinakita sa inyo yung buong detalye ng pagtatanim kasi hahaba ng masyado yung video. Ayan. Natapos ko nang itanim lahat yan. Mga nakalitaw yung buto mga idol. Tatabunan ko pa ng konti yan sa ibabaw. Para ano. So yata, hindi ko pa nalagyan. Tatabunan ko na lang ng ano yan, konti, and then didiligan ko. Sana mga idol, simibo lahat para mas marami yung ano, ma-harvest natin na bunga niya. Mas maraming tanim, mas marami tayong ma-harvest na bunga. Isang pack pa lang yan na itatanim ko mga idol. Ito pa yung isang natitira. Tatanim ko din to ngayon mga idol, kaso hindi na natin ipapakita. Yan. Yun lang muna mga idol. Thanks for watching.